Nag-start sa maliit na puhunan, ngayon ay lumago at mayroon ng malaking business. Kaya naman alamin natin ang dalang inspiring story ni Maria Cecilia Tria Bravo dito lang sa Negosyo Tayo. I am Maria Cecilia Tria Bravo. Ang business po namin, nag-start lang po sa 5,000 at isang lamesa lang po. Taong 1986, nang simula ng asawa ni Maria Cecilia na si Engineer Pedro Bravo ang kanilang negosyong telecommunication service provider. Naglakas loob siya na lumapit, pumunta sa mga may ginagawang building, sa mga schools, nag-o-offer ng trabaho, ng kakayahan niya na sila na ang magkabit ng mga telecommunication lines nila. Na-envision ng mister ko na one day, ito talaga ang kailanganin ng madami. Naisip ng mister ko, ang communication would be very vital, lalo na sa mga negosyo, sa mga schools, at sa iba pang mga business line. After 38 years mula nang nakipagsapalaran sila sa mundo ng pagnenegosyo, ang kumpanyang nagsimula lamang noon sa 2 tao, ngayon ay mayroon na silang mahigit kumulang na 200 empleyado. At kasabay nito ay nadagdagan rin ang mga ino-offer nilang serbisyo. Nagtatayo kami ng poste, nagkakabit ng kable, pumapasok sa mga building, naglalagay dyan ng mga signal, yung mga engineering works, yung sinasabi na nagagawa ka ng plano, saan dadaan ng mga wirings mo, isa yan sa mga ginagawa po namin. Bagamat nakamulatan na ni Maria Cecilia ang mundo ng pagnenegosyo dahil na rin sa negosyo ng kanyang mga magulang na buy and sell na mga heavy equipment, ay hindi pa rin naging madali para sa kanya ang pamamahala ng klase ng negosyo na mayroon sila. Noon sa amin, buy and sell mas andaling makita ang profit. Tsaka para sa akin, mas maliit ang risk. Hindi katulad dito sa communication. Ang daming mong kailangang alamin. Kailangan may mga tao kang ma-hire na tama sa kanilang mga departamento dahil ang gusto mo nga umunlad yung knowledge, education, it's an endless process. Kaya kailangan alam mo rin yung mga pagbabago sa field na pinasok mo. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa nila Maria Cecilia at ng kanyang pamilya, ay hindi pa rin daw niya nakakalimutan ang mag-share ng blessings sa iba, lalong-lalo na sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Dahil dito ay kaliwat ka ng outreach program ang isinasagawa nila sa iba't ibang lugar sa bansa. Kaya nga lagi naming sinasabi, dasal tayo lagi. Pasalamat lagi tayo sa Panginoon dahil binibigyan tayo ng biyaya. Ang Panginoon talaga siguro pag meron pa siyang parang binibigay sa iyo na may duty ka pa. May gusto kaming gawin mo. Kaya siguro binibigyan niya kami ng pagkakataon na magkaroon ng kaunting pera para matulong sa iba. Kaya naman para sa lahat ng gustong magsimula ng negosyo, ito ang kanyang payo. Hanapin mo sa puso mo, ano ba yung galing ko? Ano ba yung skills ko? Yung talents ko? Nasa ng interest ko? Kasi yan ang mga bagay na magsisimula ka, lalo na kung magpipray ka ng guidance kay Lord. Good things will happen. Good things happen to good people. And always ask for help. Huwag mong isipin kaya mo na ikaw lang. Pag ikaw ay tinulungan ng iba, siguro yung mga pangarap mo mas mararating mo ng mas mabilis. Dream big, start small. Kaya naman, tara, magnegosyo tayo.